Ang tigas naman ng niyog na ito. Parang ulo mo lang, sobrang tigas. Pwede nang sabitan ng kaldero. Saan pupunta yun? So, para po sa inyong kaalaman, itong lutong malagkit na gagawin ko ngayon, ito yung akala ko madali. Minani-mani ko lang ba sa umpisa? Pero nung sa kalagitnaan na, Diyos ko, nagkandaletse-letse na naman yung buhay ko. Akala ko saglit lang lutuin. Inabot ba naman ako ng halos 3 oras sa pagluluto? Pati yung lola kong nananahimik sa probinsya na abala ko tuloy. So, kung paano ko po ginawa ang bitso-bitso, karyoka o kung ano man tawag nyo sa lutong ito, at kung paano nito inabala ang buong pagkatao ko, heto, panoorin ninyo. So, hi everyone! Hello mga kapalitaw, mga kabignet, mga kamalagkit, may pumukol na pipit sa sanga ng isang kahoy. O diba? Bago na naman tawag ko sa inyo. Ganun talaga, para maguluhan naman kayo. Ano to, ako lang mahirapan? Damay-damay to, no? Para sa mga kakailanganin sa pagluluto ng bitso-bitso or karyoka, heto makinig ka. Syempre, unang-una, kailangan mo ng pera. O, paano ka bibili ng ingredients kung wala kang pera, tanga ka? Ano yun, isa-shoplift mo? Mali yun. Ako lang pwedeng gumawa nun. Charot. Noon. Pero ngayon, di ko na magawa. Marami ng CCTV, no? So, una, kailangan po natin ng tubig. In Tagalog, 2 malaki. Sugar. 1 syllable lang po ang pag-pronounce niyan. Glutinous rice flour. Kung wala, magpagiling ka ng malagkit. Niyog na baog, na i-explain ko mamaya kung bakit buo yung binili ko. May natira pa pala akong glutinous nung nakaraang taon, isama na natin. And last but not the least, ang makinaryang aking nabili sa noon, the mini coconut scraper. Like a skyscraper. Hindi na pala ito kasama sa sangkap, guys. Utensil na pala ito. Nalilito na ako. Ito kasi chat ng chat. Habang nagvo-voice over ako, ayan tuloy, nadidistract ako man. Hay, may disadvantage din pala ang pagiging maganda. Charot, yan na naman kayo. Yes, bumili na po ako ng aking sariling kudkuran ng niyog. You call it igar in Pangasinan? Hindi ko lang alam sa ibang lingwahe. Maya ko na i-demo sa inyo yan kung paano gamitin, okay? So kaya po ako bumili niyan kasi nahihirapan po akong maghanap ng fresh na gata ng niyog. Dito kasi sa Danube, kung saan ako nagtatrabaho, may paninda naman silang niyog. Ayan o, murang-mura pa nga tres lang isang peraso. Kaso nga, wala silang kudkuran. Kaya noon, kailangan ko pang pumunta ng Ramania o di kaya sa Lulo para lang makabili ng kinudkod na niyog. Malaking abala sa akin, kaya kailangan ko talagang maglaan ng mahabang time para lang makapagluto ng malagkit. Kasi kailangan ko pang lumuwas. Kaya, bumili na lang ako ng sarili kong kudkuran para anytime na maisipan ko magluto, pwede. Marami naman kasing panindang niyog na baog sa Danube. At the same time, mas prefer ko din kasi gamitin itong fresh na gata kapag nagluto ako ng mga putahe. As much as possible kasi, ayoko pong gumamit ng mga nakalata o di kaya powdered coconut milk. Walang lasa, Diyos ko. Hindi ko nalalasap ang tunay na sarap ng pinigang gata. Oh, no. Pero seryoso guys ha, mas mabango at mas malasa yung gata galing sa fresh na nyog na piniga kesa yung nakalata o kaya powder. Kasi yung iba, parang may halong tubig na, malabnaw. So basagin na natin to nang matapos na tayo. Actually, 2 lang dapat talaga kailangan na niyog dyan. Kaso tinatlo ko na lang kasi kinakabahan man ako. Baka pagbukas ko walang laman. Di ba may ganon yung pagbukas mo, hiwa-hiwala yung laman sa loob, parang mapa ng Pilipinas. May tawag sa niyog na ganon nakalimutan ko lang kung ano. Basta for me, it is a phenomenon inside the niyog wherein the white substance is not full. It seems like hiwa-hiwalay, scattered into different group of companies. Ganon. Kung alam nyo tawag sa ganong phenomenon ng niyog, phenomenon talaga. I-comment nyo na lang. So sa unang niyog na binuksan ko, perfect. Buong-buo ang puti. At dali-dali kong hinigop ang tumatapon na sabaw. Sayang kasi. Pero sabi dito dapat iniinom niyang sabaw ng magulang na niyog. Dapat yung sa malauhog lang pwede. Tinry ko lang naman. Ayun, mangasim-ngasim naman siya. So nung binuksan ko na yung pangalawa at pangatlo, perfect lahat. Isa lang ibig sabihin yan, magaling ako pumili ng niyog. Actually, ang ginawa kong basihan dyan nung binili ko ay yung bigat. Regardless kung malaki man yan o maliit, basta mabigat siya. Ibig sabihin nun, buo yung laman sa loob. So tara na at kayurin na natin. Kayurin ba o kudkurin? Ano bang tamang term? Di man ako marunong sa Tagalog So kung napansin ninyo, bago ako magsimula, may pinihit ako para mag-lock siya at dumikit yung puwitan sa pinagpatungan ko at hindi siya gumalaw. So sa umpisa guys ng paggamit ko nung nabili kong coconut scraper, medyo nanibago ako
ako, pero hindi man ako nahirapan kasi nakuha ko naman agad yung tamang timpla at pacing. Oo, kasi kailangan magtugma yung timing nung pag-ikot mo nung scraper sa pagdiin mo nung baon ng niyog. At syempre, pakikiramdaman mo yan kung saan yung may makapal pa na puti o baka puro baon na yung nakukudkod mo kasi puro itim na yung lalabas dyan. Madali lang naman siyang gamitin. Ganyan lang sa nakikita ninyo. Diinan nyo lang maigi yung baon ng niyog para mabilis kayong matapos. Nakadepende kasi sa pagdiin yan. Ingat-ingat lang ng konti, baka mamaya palad mo na pala yung kinukudkod mo dyan. Tapos syempre, wag ninyong hayaang lumampas yung mga kamay nyo doon sa surface ng bao. Kasi kapag dumulas yan, yari yung daliri mo. Charot. Di naman siya nakakasugat, di siya ganun katalas kasi ilang beses din dumulas talaga yung kamay ko dyan. Nasaktan lang ba ako ng konti? Sanay naman na akong masaktan. Mas malala pa nga dyan yung ibang naranasan ko. So overall, para sa akin ay napaka-convenient po niyang gamitin. Kumbaga, para lang siyang ex mo. User-friendly. Kinaibigan ka lang para gamitin. Charot! Yun lang, napagod ako sa pagkudkod. Ang dami pala nitong 3 niyog. Diyos ko. Tara na nga at next step na tayo. Diba? Pagkudkod pa lang ng niyog, halos inabot na ako 1 oras. Di ko na malayan. So ilagay na po ang glutinous rice direkta na doon sa kinudkod na niyog. Hindi siya pipigain ha. Hindi kailangang palabasin ng katas ng niyog. Direkta siyang ilalagay. Kahit di mo nasalain yung glutinous rice flour, okay lang yan. Ibuhos mo na agad. Tinry ko lang para naman magkaroon ng silbi yung strainer. Pagkatapos ay masamasahin na siya habang unti-unting nilalagyan ng tubig. Unti-unti lang yung tubig para matansya mo, hindi mo masobrahan. Ngayon, napansin ko na medyo marami yung nyog na nailagay ko, kaya dinagdagan ko na lang ng glutinous rice flour. Kontemplasyon. Naloka tuloy ako. Mukhang marami-rami akong bibilugin nito Matagal pa naman magbilog-bilog. Sinasanay ko na kasi yung sarili ko guys na kapag nag-cooking vlog ako, konti lang yung gagawin ko para mabilis ako matapos. Kaso, eto, nagkaaberya na naman. Nasobrahan ko na naman yung gawa ko. So kapag ganyan na yung texture, okay na yan. Simulan na ang pagbibilog-bilog. Diyan ka naman magaling, diba? Yung bilugin ng ulo niya hanggang sa tuluyan ng umikot yung mundo niya sa'yo. Tapos iiwanan mo. Ditong si Tanga, iiyak. Bakit nyo kasi hinahayaang umikot yung mundo nyo sa tao? Parang di kayo nag-grade 2? Bata pa lang tayo. Tinuro na sa atin sa science that the sun is the center of the solar system. Moving around are the planets. Kaya sa araw umiikot ang mundo, hindi sa tao. Tanga. So yung size po ng bilog, depende na yan sa iyo. Wag lang masyadong malaki. Maraming iba't ibang klase ng way ng pagbibilog-bilog para hindi mo masyadong maramdaman ang pagod. Pwede mong isama yung balikat mo para maging sexy yung kalalabasan ng pagkakabilog mo. Pwede mo rin gayahin yung kay Naruto, yung para ka bang gumagawa ng Rasengan para mas mabilis. Ganon yung mga tips na kaya kong ibigay sa inyo. Ngayon, kahit di ko pa tapos bilugin lahat, sisimulan ko na magprito. Time management ang tawag dyan. Maraming mantika po ang kailangan dito kasi dapat lubog na lubog siya kapag pinirito. So habang inaantay kong uminit yung mantika, medyo matagal-tagal kasi yon kasi nga marami. At bago pa maunang mag-init yung ulo ko sa'yo, tinuloy ko nang tapusin yung buhay mo. Itong binibilog-bilog kong malagkit. Sorry naman, mali yung nasabi ko. So after 17 years ng pagbibilog-bilog ay sa wakas natapos ko din. Ngayon, ipiprito ko na nang matapos na at makapagpahingan na. Naubos na kasi yung energy ko pero wala pa akong naluluto. Nasa kalagitnaan pa lang ako. So sa isang kumukulong mantika, pakiramdaman ninyong mabuti kung mainit na ha. Huwag niyong ilaglag kapag hindi pa nakulo. Ilaglag pa isa-isa yung mga binilog-bilog na glutinous rice flour. Tapos hayaan nyo lang sa katamtamang apoy. Huwag nyo munang haluin ha. Then after mga 1 minute, tsaka nyo na haluin kapag medyo tumigas-tigas na yung outer layer para hindi magdikit-dikit at the same time hindi rin dumikit doon sa sandok at para din maging pantay-pantay yung pagkakaluto. So ganyan lang po, ingat-ingat lang kasi minsan pumuputok siya. Antayin nyo lang hanggang sa maging golden light brown yung kulay. Ganyan sa nakikita ninyo, sa kanyo na hanguin. Sa pinan ng tissue yung paglalagyan ninyo para ma-absorb niya yung mantikilya. Kung walang tissue, pwede na yung pinaglumaan mong butas na medyas. Charot! So dahil nga sa naparami yung gawa ko, Diyos ko, nakailang batch of housemates yata ako dyan. I think nakalimang salang yata ako. Lalo tuloy ako napagod at natagalan. Pero syempre, di ko na ipapakita yun. Baka abutin pa tayo ng 1 oras sa vlog na ito. Tignan nyo nga, 8 minutes na, wala pang finished product. Tapos ko na pong iprito lahat. Ngayon ay proceed na tayo sa final step. Ang pagkikiwal sa asukal. Dito ako nahihirapan at kinakabahan guys kasi medyo komplikado po ang step na ito. Magkamali ka lang ng lagay ng tubig, magiging basa yung kalalabasan. Kaya ngayon, I need to call my lola. Buti na lang at madaling araw ko to niluto, kaya sakto umaga sa Pilipinas. Kakabukas pa lang nung tindahan ng lola ko. Lagi ko kasi siyang tinutulungan magbilog-bilog noon kapag
magluluto kami nito. Kaya natuto ako kasi napapanood ko kung paano siya gumawa. Kaso nga lang, doon sa asukal, lagi kong nasasobrahan ng tubig. Kahit kunti nang ilagay ko, madami pa rin pala. Kaya ayun, dali-dali ko siyang tinawagan. Buti na lang at online yung lola ko. Nagpagawa kasi yan sa akin ng Facebook noon para ma-follow daw niya yung page ko. Sabi ko, makinood ka na lang dyan sa mga cellphone ng apo mo. Gusto niya talagang sarili daw niya. Kamakailan nga, binisita ko tong Facebook niya. Nagulat man ako. Nasa 3,000 na ang friends. Ay, active pala sa social media itong lola ko Minsan nga nabasa ko yung comment niya, nakikipagbardagulan doon sa issue ni Aura. Nakakaloka naman tong lola ko Tapos ito pa isang beses, papabili sa akin niya ng damit. May nakita daw siya sa Facebook, suot ng isang artista. Di sabi ko, send mo sa akin yung picture nung artista na nagsuot ng damit na yan. Pag-send sa akin, nagulat naman ako. Si Ivana Alawi. Ba't mo naman gagayahin yung suot ni Ivana Alawi? Charot lang guys na-miss ko lang talaga siya kaya sinama ko sa vlog ko. So seriously guys, ang sabi niya sa akin as in konting-konting tubig lang daw, as in parang gapatak lang ganon. Kasi magme-melt din yung asukal kapag nainitan. So yun lang yung kailangan kong malaman sa kanya. And the rest ay nagkwentuhan na lang kami tsaka nagtawanan. Kaya ang bakla ayun lalong natagalan. Pinatay ko na nga kasi umiiyak na naman siya. Nabagabag tuloy ako, ayan, di ko tuloy na on yung video. Tingnan nyo, ayan nalagyan ko na ng tubig yung asukal. Di ko tuloy na ipakita sa inyo. Basta konting-konti lang po talaga nilagay kong tubig dyan, tsaka nagtubig na rin siya ng kusa, kaya naging ganyan yung itsura. Pinakulo ko lang yan ng pinakulo para matunaw lahat ng asukal, saka ko na nilaglag yung piniritong malagkit na binilog-bilog. So ganyan lang po, haluin mo lang ng haluin hanggang sa tuluyan ng mag-dry, as in dry na dry. Yung mas dry pa sa'yo, yun bang halos 5 taon nang walang ano? Alam mo na yon, charot. Nakadalawang salang po ako sa paglalagay ng asukal kasi hindi magkasya lahat sa cacerola. Kaya as always, natagalan na naman. Diyan po sa pangalawang salang ay nilagyan ko na po yan ng brown sugar. Kaya ganyan po yung naging kulay. Medyo matingkad, medyo dark, ganon. And that is the final product. Ang unang salang at ang pangalawang salang. Tara na, tikman na natin para matapos na ang vlog na ito. Tikman ko na muna itong unang salang. So sa unang kagat, tanggal ang bracket agad. Charot. Syempre masarap, nakakamis, lasang probinsya ba? Ganon. Dito naman sa pangalawang salang guys, medyo mas matigas yung asukal niya noong natuyo na. Ito yung mas nakakatanggal ng bracket talaga. Pero yung lasa, halos pareho lang naman. Magkaiba lang ng texture, kaya mas prefer ko kainin yung una. Malambot kasi yun kaysa ito. Binalot ko na naman ulit kasi mayroon po akong bibigyan na isang fan na sobrang bait sa akin, kaya babawi ako sa mga kabutihan niyang ginagawa sa pagkatao ko. Pagkatao talaga. So pagkatapos kong magbalot, sinilip ko lang saglit yung iniwan kong karyoka sa lamesa. Nagulat ako, may dumating na palang kakain man. Buti nakita ko. Ano ba naman to si Archie? May pagbibigyan pa naman ako niyan. Charot, hindi, iniwan ko po talaga yan para sa kanila. Kinabukasan, bago ako pumasok sa eskwelahan, sa trabaho pala, ay dinala ko muna sa bahay ni Ate Mona iyong niluto kong karyoka. Kasi pinangako ko ito sa kanya, nadadalhan ko siya ng luto kong malagkit. So yun lamang po, maraming salamat sa iyo Ate Mona at sa panonood ninyong lahat. Muli, ito po si Oliver Castro na nagsasabing, abangan ninyo sa susunod na vlog. Anong gagawin ko sa wala akong maisip na kasabihan